Idinadawit ng whistleblower na si Jeff Tumbado, si Transportation Secretary Jaime Bautista sa umano'y katiwalian sa LTFRB. Damay rin ang dalawa pang kongresista sa partehang daw ng lagay sa ahensya. Ayon sa Transport Group na Manibela, sa inihandaang complaint affidavit ng whistleblower na si Jeff Tumbado, inihahatid daw ni suspended LTFRB Chairperson Teofilo Guades III ang koleksyong pera kay Bautista. 5 milyong piso raw ang lagay para sa bagong ruta o prangkisa. 2 milyong piso naman kada buwan ang kota ng bawat LTFRB Regional Director. Maring itinanggi ni Bautista ang paratang. Wala raw itong katotohanan. At kung may akusasyon, dapat daw may ebidensya. Hindi raw niya pinapayagan ang anumang anomalya sa DOTR. Para naman sa grupong Manibela, bukod kay Guades, dapat suspindihin din lahat ng LTFRB Regional Directors. Hindi rin daw dapat DOTR ang mag-imbestiga sa mga alegasyon. Nagpakita naman ng suporta sa LTFRB ang grupong Pasang Mazda. Wala raw silang narinig o naranasang pangingikil sa ahensya. Tingin nila si Tumbado pa ang umano'y corrupt. Wala pang tugon dito si Tumbado. Sa isang pahayag naman, sinabi niyang personal na desisyon ang kanyang paglantad at walang nag-udyok sa kanyang gawin ito. Wala rin daw siyang kaugnayan sa grupong Manibela. Sinisika pa naming kuna ng pahayag si Guades. Wala ring bagong pahayag ang Malacanang. Sa ngayon, itinalaga munang OIC ng LTFRB si Attorney Mercy Paras Lanes. Inalis ng Kamara ang 1.2 billion pesos na halaga ng confidential funds ng ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga tinanggalan ng confidential funds ang Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at Department of Foreign Affairs. Ang inalis na confidential fund inilipat sa mga ahensyang may kinalaman sa West Philippine Sea o kaya'y inilaan sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng ibang kagawaran. Naglaan din ng pondo para sa subsidy at financial assistance ng iba't ibang sektor. Hindi naman daw ganap na nakaltasan ng DepEd dahil ang inalis na 150 million pesos na confidential fund napalitan ng 150 million pesos din para sa government assistance to students and teachers in private education. Giit ng House Committee on Appropriations, mag-audit ng mas mahigpit na ang pondo kung hindi ito ilalaan bilang confidential fund. Hinihingi pa namin ang reaksyon ng mga kagawaran na tinanggalan ng confidential fund. 6 na Pilipino sa Israel ang patuloy pang hinahanap ng mga otoridad sa gitna ng bakbakan ng Israeli forces at grupong Hamas. Kabilang sa mga hindi pa matunto ng isang lalaki na napanood daw ng kanyang asawa sa isang viral video habang hawak umano ng armadong grupo. May report si JP Soriano. Saan man lumingon, nagsusulputan ang makakapal at itim na usok sa Gaza City. Malalakas na pagsabog ang umaalingaw-ngaw. Apat na araw na ang gulo sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. At kasama sa mga naiipit sa karahasan ang ilang OFW sa Israel. Kuha ito ng caregiver na si Irene habang nasa loob ng isang mamad o bomb shelter sa kasagsagan ng pagsalakay ng Hamas sa bahay ng kanyang employer. Nila ko na yung mamad. Kaya pinagbabaril ko. Buti na lang po talaga na hindi talaga mabuksan yung... Matapos ang 35 oras sa loob ng bomb shelter, tumambad ang mga basyo ng bala, wasak na kagamitan at kisameng tinadtad ng bala. Tapos alam pa talaga na kalaban namin na andun pa kami. Nasa isip ko paano kung i-hostage ako. Yun po talaga sumagit talaga sa isip ko. Nang makahingi ng saklolo sa Philippine Embassy sa Israel, agad siyang natunton at nasagip ng Israel Defense Force o IDF. Ayon sa OWA, sa ngayon, may 2 ng kumpirmadong nasugatang Pilipino dahil sa karahasan doon. Sa tala naman ng DFA, 6 na Pilipinong naipit sa bakbakan ang hindi pa makontak at hindi pa matukoy ang kinaroroonan. It's possible they're still in the bunkers.
Kabilang sa mga hinahanap pa si Jelinor Pacheco na ayon sa kanyang misis ay dinukot ng Hamas base sa mga kumakalat na video sa social media. Base po sa video makikita niyo po doon na sinakay po siya Tapos hanggang ngayon wala pa rin pong balita. Kaya nag-aalala na po kami. Ang huling text daw sa kanya ng asawa. Sabi po niya, pinasok na kami, Han. Ingatan mo yung mga anak natin. Bineberipika pa ng ating embahada sa Israel kung dinukot nga ng Hamas si Jelinor. Dahil sa tuloy-tuloy na airstrike ng Israel sa mga kuta ng Hamas sa Gaza Strip, 38 Pilipino roon ang humiling na ng repatriation. Wala pang pinapatupad na deployment ban sa mga hotel worker pero kailangan ng go signal mula sa gobyerno ng Israel kung tuloy ang pagpunta ng mga OFW roon. Wala ring travel ban lalo't marami sa tourist destinations gaya ng Jerusalem at Nazareth ay hindi naman apektado ng gulo. Pero payo ng DFA, ipagpaliban muna ang biyahe pa Israel hanggat hindi humuhupa ang sitwasyon. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng aktor na si Ricardo Cepeda na may kaugnayan siya sa inirereklamong kumpanya matapos siyang arestuhin para sa kasong syndicated estafa. May spot report si Marisol Abduraman. Napaluha ang aktor na si Ricardo Cepeda o Richard Go sa totoong buhay. I was shocked because I wasn't aware na umabot sa may warrants ako. Noong Sabado, inaresto si Cepeda sa syndicated estafa. Makikita pa noon si Cepeda na tila nakikipagtalo pa sa mga pulis pero mapaya pa rin sumama kalaunan. Ito po yung nangyari sa area ng Cagayan, ma'am, sa Sanchez Mira. Pero giit ni Cepeda, I'm not connected at all sa company. Even sa business registration, my name is not there. No, wala ako sa running business anything of the company. Model lang ako about the products. bukod sa 43 counts ng syndicated estafa, may iba pang warrant of arrest laban sa aktor para sa kasong bouncing check at 3 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Tiwala naman si Cepeda na mapapawalang sala siya. Ilang sasakyan ang nabawi ng PNP mula sa umano'y car loan scam sa Pampanga. 60 teacher na ang nabiktima. Hinihikayat daw sila ng umano'y sindikato na mag-apply ng car loan at pinangakuang sasagutin ang monthly payment nito. Kikita pa raw ang mga biktima dahil ipapasok daw sa ride-hailing app ang sasakyan. Ang mga sasakyan ibibenta pala ng mga scammer. Kaya mga biktima ang hinahabol ngayon ng bangko. Nakilala na ang ilan sa mga sangkot na sinampahan na ng kaso. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim sa 70 araw na preventive suspension ang guro sa Antipolo. Nanampal umano ng estudyante. Paglilinaw ng DepEd, hindi parusa ang suspension. Bahagi lang daw ito ng preventive measure habang gumugulong ang investigasyon. Matatandaang nasawi ang grade 5 student na si Francis J. Gubikid. Ilang araw matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Inaalam pa kung may kinalaman ito sa kanyang pagkamatay. Inaasahang ilalabas ang resulta ng medical legal examination sa kanyang pagkamatay matapos ang 1 linggo. Wala pang pahayag ang guro. Pero sabi ng pulis, sinabi ng guro na hindi niya sinampal kundi tinapik lang daw niya ang estudyante. Ni-reveal ng 90s band na A1 ang hinahangaan nilang Pinoy pop group. May roles naman na handa na raw subukan si Gabby Garcia. May report si Katati Bayan. Maybe we're all at fault here. Very grateful daw si Gabby Garcia sa magagandang feedback ng Unbreak My Heart. Kapag nagpupunta siya sa mall, may ilang lumalapit sa kanya para sabihing naiinis sila sa kanyang karakter. To experience that kind of interaction to people, nakakataba siya ng puso. Sabi ni Gabby, mas handa na siyang gumanap sa mas mature na roles. Of course, pipiliin ko pa rin yung projects ko. But yeah, I'm more challenged now to take on mature roles. Treat me like a rose. You give me room to grow. Patingin pa lang yan ng 90s band na A1 na maka one-on-one interview ng GMA Integrated News. Bago ang kanilang 4-day concert sa Manila, Cebu at Davao na bahagi ng kanilang 25th anniversary.
everywhere we go in the world, we meet Filipino fans, and it's so lovely. We don't like to say it because some other parts of the world get a little bit upset, but really, the Filipino fans are the best. Ni-reveal din ng British Norwegian band ang paghanga nila sa Pinoy pop group na SB19. If they did a version of Call Me When You Land, it could relate to their fans as well. We're putting it to you, SB19. Call me when you land. Ooh, can you call me when you land? Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Another treat for ARMY, inanunsyo ni Jimin ng BTS na magkakaroon siya ng first solo documentary sa official X app ng Big Hit Music. May pa-sneak peek si Jimin kung kailan at saan ilalabas ang Jimin's Production Diary. Tampok daw dito ang journey niya sa paggawa ng solo album na Face na ni-release noong Marso. 75 years old na pero pinabilib pa ng isang lola ang mga turista sa isang resort sa Cebu. Ay talaga naman, Maki. Dahil kung pag-dive lang ang pag-uusapan, tiyak, daig kayo ng lolo na ito. Ikaw, Ako? daig ka. Oh, tingnan tayo natin. Tayo lahat. Pusuan na yan sa report ni Jonathan Andal. Naggulantang ang angkan ni Juan Marco Vega sa perfect dive na yan ng isang lola na 75 taong gulang lang naman. Here we have Nanay, 75 years old, and she is jumping. Oh my God, mas may pa siya na ako! Nang mag-outing sila sa Alegria, Cebu para i-celebrate ang kaarawan ng nakababatang kapatid, itong si Ale ang umagaw sa kanilang atensyon. Mapunta pa lang, sinalubong na sila ng matamis na ngiti. Hanggang sa habang nagpe-picture taking sila, bigla na lang... Oh my God! Go, Nay! 75 years old from Alegria, Cebu, Day. Umakyat ito sa madulas at mabatong bahagi ng Canlaob River Falls hanggang sa... Oh my God! Hulu! Oh my God! Nanay! I'm so proud of you! At nang kanilang makausap... Ano tayo mga Nay? Ursula Liquido. Ursula Liquido. Hindi raw nila inaasahan na magagawa yon ni Nanay Ursula. Pero kabataan pa lang daw pala nito, canyoneering na ang hobby ng lola nyo. Kaya kahit silang mga bisita lang sa lugar, naging proud daw sa kakaibang abilidad nito na certified #LifeGoal. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag mong gayain yun. I will. Dapat na Okay, at least good. once in your lifetime. Good. Supportahan kita dyan. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si June Veneracion mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.